bugso ng napakalaking dagdag presyo sa mga produktong petrolyo umarangkada na. Pasada Balita. Panukalang provisional fare increase sa PUV nirerepaso na ng LTFRB. Pasada Balita. Piso, halaga ng piso sumadsad sa bagong record low kontra dolyar. Pasada Balita. Panibagong kasong cyber at perjury sinampa laban sa 18 sinasabing ex-Marines at Attorney Baligod. Pasada Balita. Kabalitang pangkalakalan, gross borrowings ng national government pumalo na sa 2.6 trillion pesos. Pasada Balita. Sa balita sa ibayong dagat, anak ng napaslang na Supreme Leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei, iniluklok na bilang bagong Supreme Leader. Pasada Balita. Balita pampalakasan, Filipina tennis sensation Alex Yala wagi laban kay world number 4 Coco Gauff sa round 3 ng Indian Wells Open. Pasada Balita. At sa balitang pangkalusugan, mapanganib na epekto ng kakulangan ng tulog sa kalusugan at pag-iisip, ating alamin. Pasada Balita. At sa showbiz, Bea Alonso sa wakas ikakasal na. Tambalang Job Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Isa pong mainit na umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Martes na. Ngayon po, Arso at Yes, taon 2026. Kayo pa rin po'y nakatutok, nakikinig, nanonood sa pamagitan ng impila may todong lakas, DWIC 882, Aliw Channel 23 at sa social media via DWIC 882 sa Facebook at sa YouTube para po sa ating live streaming. Kami po ang inyong mga magiging tagapagatid balita, Drew Nasino, Johnny Ibanez. Pasada Balita. Sa oras na andali makalipas po ang ika-anim na ng morning, sa detalye nga po ng mga pumapasa ng mga balita. Pasada Balita. Kapit po tayo, mga katodos, mga kababayan, sapagkat inilarga na po ang unang bugso ng malakihan at napakalaking dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Epektibo po ito ngayong araw po ng Martes. Aabot sa 17. Ulitin po natin 17 pesos hanggang 24 pesos kada litro ang dagdag sa presyo ng petrolyo ngayong linggo. Pero ito po ay ipinatupad ng mga oil companies. Utay-utay po itong pinatupad paunti-unti sa loob ng isang linggo sa halip na isang bagsakan. Kasi nga po kapag isang bagsakan, sobrang laki. Nagsimula nga po ngayong araw ang unang sigwada ng utay-utay na fuel price adjustment ng Shell, Petron, Total, Sea Oil at Chevron. Kabilang na po ang ilang pang mga maliliit na mga oil players. Patay sa listahang ibinahagi ng Department of Energy, ang gasolina, 90 grabe naman ito, 90 sentimos hanggang ang gasolina mula 60 pesos, 90 pesos hanggang 66 pesos, 40 centavos bawat litro. Diesel mula 63 hanggang 75 pesos, 5 centavos kada litro, at kerosene mula 92 pesos hanggang 17 centavos hanggang 108 pesos 27 centavos bawat litro ang itinaas. Grabe. Nilinaw naman ni DOE Secretary Sharon Garin na walang kapangyarihan tali ang kamay naman sa pagkontrol sa presyo ng mga produktong petrolyo dahil deregulated nga po ito. Gayunman, nagkasunduan niya mga kumpanyang ng langis, nagkasundo po sila na huwag ipatupad ng isang bagsakan ang dagdag presyo upang hindi agad mabigatan ng mga motorista na ngayon po ay umaaray na. Pasada Balita. Your intelligence, Kuya Andrew, mga
kabalitan-kabalitaktakan. Kung yung iba ay talagang hindi napigilang magtaas presyo. Nung mga nakarang araw pa yan, napansin ko kanina na nasa 63 plus pa lang ang presyo ng gasolina. Pero, Anong oras? kanina, pagdaan ko, mga alas 5. bago O bago mag-alas 5. Pero, ang matindi, isang kilala na small player sa area namin ang sarado. Nagulat ako kasi minonitor ko sa kabaan ng Commonwealth, 63 plus, 63 plus, 63 plus. Pag sabi ko, uy, 54.70 pa. Hindi nagtaas. Pero, may harang. Ayun Ibig lang. sabihin, sarado yung Sarado. gasolinahan. Diba? Dalawang bagay yan. It's either nihintay nilang magtaas or wala na silang supply ng petroleum product. Kaya napilitan silang isara. For the meantime, ha? Okay. Diba? Ito ulitin natin, March 10, 11 at 12, yung price adjustment. Sa isang linggo, Sa isang sunod-sunod. linggo. Martes, Miyerkules, Huwebes. Oo. Ang gasolina, ngayong araw, 5 pesos ang itinaas. Ayun, May- tama naman. Tama naman. Nasa 60 plus pa lang Tapos eh. bukas meron pa. Kaya hanggang Huwebes, kung binabalik Halos mo. 3 pesos. Oo. Tapos hanggang Webes, halos piso. Talagang ganun eh. Diba? Yung diesel naman, ang itinaas, kulang 15 pesos ngayong araw. Isang bagsak yung yung diesel? Hindi, 3 araw din. Ay, sa 3 araw, magiging 15 pesos ang 15, kabuuan. kaya pala kanina, naghuhuramentado na yung mga driver. Mga driver. Actually, nabawasan ka. Mukhang nagulat nga ako kasi normally, pasensya na kayo mga kabalitan-kabalitaktakan, kasi normally, ang maluwag na kalsada tuwing Miyerkules. Oo. Pero nagulat ako kanina, maluwag ang kalsada ha. Yung dinadaanan ko mga tao dito, pangunahing lansangan, maluwag. In fairness. Tapos, ang bukas, 7 pesos 30 centavos sa diesel ito. Tapos, Webes, 2.40. Pinakamalaki yung kerosene dahil 21 pesos. Ang ibubuga. Ang bubuga, grabe. No? Ang sa akin lang, talagang wala tayong magagawa dyan dahil buong mundo apektado dyan. Ang sa akin lang, naway wag nang masyadong ganid. Wag naman maging masyadong ganid kung sino man yung... Yung ibang mga Nasa super kanina, Jeep, UV, sabi kanina, hindi na kami papasada. Hanggang ngayong ngayong... linggo, Hindi, ngayong araw lang. ngayong araw. Oo. Kasi, Kasi, imbis na pangkakarga Crudo. nila, pangkakain na lang. normally, Diba? ganun talaga eh. So, ang pinakakawawa dyan yung mga ordinaryong mamamayan. Yung walang choice. Anyway, tayo manalangin kasi kung talima ng kamay ng pamahalaan para ikangay pigilan yan, at least wag naman, again, ang aking panawagan, wag naman masyadong ganid. May mga pagkakataon naman kumikita kayo ng malaki. So sa mga panahong ito na lahat tayo apektado, Itong hinay-hinay linggo to, lang. crucial itong linggo na to. Correct. Crucial. Very tsaka, crucial. ipanalangin natin matapos na yung problema sa Middle East para lahat ng tao sa buong mundo makahinga ng maluwag. Don't you have any appeals for your Uncle Donald Trump? What you mean to wanna say is me? For me to ask him something? Yes! I don't think so. Oh my God. He, Okay. he won't listen, you know? Ikaw na. Ako na ba? Ginagaangan lang namin kasi talagang malawak itong itong problemang ito, which is buong mundo naman po, mga kabalitan, kabalitaktakan. At sa kaugnay na balita, nanawagan ang Chairman ng Senate Committee on Finance sa Department of Energy na puspusang imbestigahan ang ilang kumpanya ng langis na maagang nagtaas ng kanilang presyo. Ayon kay Senator Sharon Gatchalian, chairman ng nasabing komite, hindi dapat palagpasin ng ganitong garapalang pagtataas ng presyo na nagpapahirap sa publiko, partikular sa mga namamasada at mga ordinaryong mamamayan. Binigyan din ng senador anumang pagtataas sa presyo dapat tiyakin ng DOE na talagang nakabatay sa aktual na halaga ng fuel inventory ng mga kumpanya ng langis. Kasabay ng pagkalampag sa DOE, nanawagan na rin ang senador sa Department of Trade and Industry at maging sa Department of Agriculture para mahigpit ng bantayan ang supply at presyo ng mga pangunahing bilihin. Para mambabatas, hindi na anya dapat hayaan na madagdagan pa ang pasanin ng taong bayan sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ang sa akin lang with due respect, Kuyang Drew, mga kabalitan, kabalitaktakan, hindi lang dapat imbestigahan, dapat sampulan. Diba? Kasi in particular yung sa Valenzuela,
Valenzuela, Senator Sherwin Gatchalian, baluarte mo to. Sa inyo po yan. 103 pesos ang diesel nung nakarang araw pa yan, ha? Gasolinahan lang yun. Yun lang ang nakita at pinitikan ng picture. Oo. How much more yung iba? Di ba? Bago pa magtaas ng presyo, nagtaas na ng todo. 103 per liter po, ha? Nagpatiuna po yan. At small player yun, ha? Oo. Small player yun. Di ba? Kaya Good luck. kaya dun sa ibang lugar sa Quezon City, nagkarambola ibang sasakyan. Nagmamadali sila magpakarga. Actually ngayon, mahaba pila. Silang dinaanan ko, mahaba pila. Talaga? Humabol sila, Ay, humabol sila. nako. Ito naman po ang babala ng Department of Energy. Ipapasara. Yan, narinig nyo ha? Ipapasara. Papasara. Sara. Wala namang gate yung gasolinahan eh. Nagbabala po ang Department of Energy na kakansalahin at ipapasara ang mga gasolinahang mapapatunayan na nagtaas agad mga nagmamarunong o mga nagpatiuna sa dagdag presyo sa kanilang produkto bago pa man ang opisyal na oil price adjustment ngayong pong araw ng Martes. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nasa 70 gas station ang nai-report sa ahensya na posibleng lumabag sa umiiral na regulasyon. Kapag may matibay anyang ebidensya ng paglabag, maaaring kansalin ang permit ng mga gasolinahan upang hindi na sila makapag-operate. Pero may diba, ebidensya na yon? Picture, di ba? May video pa nga eh. Gayunman, nilinaw ng kalihim na bibigyan pa rin nila ng pagkakataong magpaliwanag ang mga sangkot na kumpanya bago tuluyang parusahan. Pasada Balita. Ito na. Naglabas na ng show cause order ang Department of Energy laban sa 54 na gasolinahan upang alamin kung lumabag ang mga ito sa panawagan na wag lang nataasan ang presyo ng mga produktong petrolyo sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Dahil dito, nagbabalang Malacanang sa iba pang mga gasolinahan na maaaring maparusahan ang mga ito kung mapapatunayang namantala. Ginawa ng Malacanang babala kasunod ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dulot ng tensyon sa gitnang silangan kung saan inaasang tataas o tumaas na nga po ang presyo ng mga produktong petrolyo. Palace Press Officer Claire Castro na patuloy na babantayan ng pamahalaan ang mga establishmento at maaaring kansilahin ng permit ng mga mapapatunayang nagsagawa ng tinatawag na price manipulation. Pasada Balita. Oras po na 16 na sandali makalipas ang ika-6 na ng morning. Sa pagkakataon ito, tanggap tayo ng report. Libreng pamasahe. Sana all. Sa MRLRT, inihirit ng isang mambabatas sa DOTR. Alamin po natin ang kabuang detalye buhat kay Patrol 30, Jelly Mendez. Nanawagan sa Department of Transportation si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na gawing libre ang pamasahe sa MRT3, LRT1 at LRT2. Ito'y para i-boost ang paggamit ng mga commuters sa pampublikong transportasyon sa kabila ng inaasahang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo bunsyon sa Middle East. Ayon kay Sendanya, kung nagawa na ng DOTR na gawing libre ang pamasahe sa MRT3 noong Pasko, posible rin anya ito ngayong may kinakaharap na krisis sa langis ang bansa. Nabatid na kabilang ang mga commuter sa pinakamaapektuhan ng taas presyo sa petrolyo, kaya sa pamamagitan ng libreng sakay ay maiibsan ang mabigat na gastusin ng ating mga kababayan. Bukod pa dito ay hinimok din ng mambabatas ang mga Pilipino na gamitin ang transportasyon sa halip na sariling sasakyan. Nakatakda naman maghain ang Party List Sulon ng mga panukalang tutugon sa suliranin gaya ng pagpapalawig sa Pantawid Pasada Program at paghimok sa mga LGU na pag-aralan ng service contracting para sa mga PUV na siyang maghahatid ng libreng sakay sa mga commuter. Ito si Patrol 30, Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng Pasada Balita. Samantala, pagpapatrolya sa mga pampublikong pamilihan upang maiwasan o mapigilan ang profiteering at hoarding, pinaigting ng PNP. Detalye mula kay Patrol 17,
Jopel Pelenio. Higit pang paiigtingin ng Philippine National Police ang police visibility sa mga lokal na pamilyan, grocery at mga pangunahing sentro ng kalan sa buong bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencios Jr. na layo nito na maiwasan ang mga insidente ng hoarding at profiteering kasunod ng tensyon sa Middle East na nakaapekto sa supply ng langis sa bansa at nagresulta sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na maaring magpataas din sa halaga ng mga pangunahing bilihin. Dahil dito inatasan na ng PNP Chief ang lahat ng hepe ng pulisya sa buong bansa na magpakalat ng mga tauhan sa mga lugar na dinaragsa ng mga tao upang matiyak na hindi magagamit sa pananamantala ng mga retailer ang sitwasyon sa Middle East para magpresyo o ipitin ang supply ng mahalagang produkto. Giit ng PNP Chief na direktang tugon ang localized enforcement upang maibsan ang matinding epekto sa ekonomiya ng nagaganap pagguluhan sa gitnang silangan. Tungkulin area nila na pangalagaan ang mga mamimiling Pilipino laban sa hindi patas na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa gitna ng naranasang pandaigdigang krisis. Ito si Patrol 17 Chopel para sa kilang may todo lakas, DWIZ. Nagbatama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Ay, babang paksa ng mga balita. Actually, ito yung may kaugnayan din po sa produktong petrolyo dahil sigurado tiyak na apektado nga ang transport sector sapagkat pinag-aaralan na po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang panukalang provisional fare increase sa mga pampublikong sasakyan. Sunod na rin ito ng napakalaki utay na dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Bunsod na rin ang nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Ayon kay LTFRB Chairman, Assistant Secretary Vigor Mendoza II, last option lamang ito sakaling hindi magiging sapat ang fuel subsidy ng pamahalaan upang matulungan ng mga tsuper at operator. Tinitignan na anya nila ang iba pang mga hakbang ng service contracting bago ikonsidera ang provisional fare increase. Ipinuntusan na ang naunang rekomendasyon para sa dagdag pasahe ay nakabatay lamang sa 60 pesos kada litro ng langis. Pero, ayun na nga po, batay nga po sa ulat kanina po sumirit na po mahigit higit pa sa 60 pesos ang dagdag sa presyo po ng kada litro ng petrolyo. Pasada Balita. Makinig po kayo sa mga sumasakay ng public utility vehicle. Nagbabala ang Department of Transportation sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan na tigilan ang paniningil ng labis sa pamasahe at pananamantala sa mga pasahero sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ginawa ng DOTR ang babalang turistang Taiwanese sa social media lang naging karanasan kung saan sinasabing siningil sila ng driver. Makinig po kayo makinig kayong maigi. Ng 9,600 na pamasahe mula Ninoy Aquino International Airport patungong Maynila sa halip na karaniwang 500 pesos lamang. Ano sinakyan? Taxi. Taxi? 9,600. Anong kulay nun? Walang binanggit dito. Walang binanggit. Na normally, 500 pesos lang. Ang matindi nito, turista ang dinali ng tumamang tsuper na to. Parang may naalala na naman ako diba? Ayon kay Transportation Secretary Banay Lopez, inatasan na niya ang LTFRB at Land Transportation Office na imbestigahan upang matukoy ang mga driver o operator na sangkot sa pananamantala. Babala ng DOTR, maaaring suspindihin o kansilahin ang prangkisa ng mga mapapatunayang lumabag bukod pa sa posibleng kasong kriminal upang mapanagot ang mga naturang abusan driver at operator. Pasada Balita. Pamasahin na ng eroplano yan. Magkano? Grabe naman yan. 9,600? 9,600. Naiyan hanggang Maynila lang. Buhay ka pa ba, mamang tsuper? nako. Kaya mong ipakain sa pamilya mo yan? Ay, grabe naman. Sobra namang garapal naman nun. Eto pa. Tinabla ng Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP ang panawagan ng pamahalaan na magtipid sa gitna ng nagbabadya nga pong actually crisis na nga po sa langis Bunsod na nagpapatagulon sa Middle East. Ayon kay LCSP President Ariel Inton, dahil sa mababang sahod at iba pang mga kadahilanan, wala nang matitipid at wala nang ihigpit pa ang sinturon ng mga Pilipino.
Sabay nito may hamon ng dating LTFRB official sa pamahalaan. Alam mo, may hangganan yung katipiran. No? Kung hantumat ka na, o sapat lang kinikita mo, o kaya naman kulang pa, anong katipiran ang magagawa mo pa? So, may hangganan yun. At kapag nakita ng mga taong bayan na itong nagsasabi na magtipid, hindi naman nagtitipid, at mas ano pa rin sa buhay nila, maranya ang kanilang pamumuhay, walang mangyayari. So, those in government has to show their sincerity. Okay, magtipid kayo, pero tingnan natin. Alam niyo yung pagtitipid kasi, mas sila dapat magtipid. Pabor naman si Inton na agarang bigyan niya riyan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang alisin o tapyasan ang excise tax sa langis. Sana po ay ipasa na yung pagbibigay ng powers sa presidente para dito po sa bagay na to. Lalo na yung pag-spend ng excise tax sa petroleum product and all other powers that we can give the president para harapin tong krisis na ito. Sana maipasa kaagad to. At ang presidente naman, kapag ay magamit to sa wasto, magkaroon ng solusyon dito sa hinaharap nating problema brought about by the Middle East crisis. Yan po ang tinig ni LCSP President Atty. Ariel Inton sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Tala, special report, PCSO na mahagi ng 500 hygiene kits para sa mga kababaihan sa Ilocos Sur. Namahagi ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng 500 hygiene kits para sa mga kababaihan ng Santa Catalina, Ilocos Sur bilang pakikisa sa pagdiriwang ng National Women's Month 2026. Isinagawa ang turnover ceremony sa PCSO Main Office sa Mandaluyong City kung saan pinangunahan ni Atty. Lauro Patiag, Assistant General Manager for Chapter ng PCSO. Ang pag-abot ng donasyon na tinanggap naman ni Mayor Eugene Rapanut. Ayon sa PCSO, layunin ng programa na suportahan ang kalusugan at kapakanan ng mga kababaihan at kilalanin ang kanilang mahalagang papel sa pag-unlad ng komunidad. Bahagi ito ng Corporate Social Responsibility Program ng ahensya. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. At alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Bawat ticket mo, siguradong may matutulungan kang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta't kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Naganap ng alas 6:30 na po ng morning. Sa pagkakataong ito tayo po ay alamin natin, pulsuhan po natin ang nararamdaman. Talaga bang matindi. No? Ewan ko lang kung papasada pa ba? Ang bati natin dyan morning! Huh? Morning, wala lang good. Tingnan natin sa kanya. Tanong natin kung good ba. Morning niya. Nasa kabilang linya din ng ating pong komunikasyon ang grupong Pasang Mazda sa katauhan po ng kanila pong Pangulo na si Roberto Kaobet Martin. Morning na lang pala. Morning, Kaobet. Kamusta na? Oh, yung mga ganyang tawa, kinakabahan ako Kaobet, morning. Alam mo, John at saka Drew, nakakalungkot itong umagan ko. Talagang gusto kong sabihin magandang umaga sa ating mga kababayan, pero napakasama ng umagan ito sa ating lahat, lalo na sa anay ng transportasyon. Sapagkat alam mo, kaibigang John and Drew, sa kasaysayan ko sa transportasyon, 55 years old na ako dito na Motiambo ko. Ngayon lang po itong big time price increase na ito nangyari sa akin ng transportasyon. Kanya nga nalulungkot ako sapagkat napakabigat. Ang kinikita ngayon kung sa kwentado natin ng 17, nasa almost 70 pesos na per liter ang presyo ng diesel. At ganyan po, yung kinukwento kong 70 pesos, usually regular na bumibiyay ang mga jeep natin, nagkukonsumo ng 30 pesos. Isipin nyo, 70 pesos ang itinaas. That is 2,300 pesos na po yan. Wala nang kita nun. 2,100 pesos. Diyan na po napupunta sa Purudo. Pero, namin.
Kanina nga, Pero- may mga nakasabay ako, pero ang hinaing nila, Ayaw ng mamasada. pangkakain na lang daw nila. Diba? Bibili na lang. Kumbaga, itong araw lang na ito, pass muna sila. Pas muna. Diba? So, ipangkakain na lang nila. Yun ang problema kasi, sobrang laki. Oo. Tapos, meron pang kasunod bukas. Hanggang Tatlong araw. Huwebes. Oo. 3 araw ito. Yun nga po, Pero yun nga Kaobet, opo, pero linawin ko lang kasi may nagtatalo kami nung ilang mga kakilala na hindi lang naman ngayon nangyari itong ganito kataas. Nangyari din ito nung nagka din sa Kuwait ba or something. Sa Iraq. Iraq ba yun? Oo, Iraq. Na umabot yata ng 90 pesos. Pero, hindi ba may compare doon, Kaobet, yung nangyayari ngayon? Well, tayo po yung mga pangyayari nakatapos pa yung nakaraan at nagtulong-tulong din po tayo. Pero talagang sabi ko nga, ito yung pangalawang pagkakataon, nabanggit nyo na rin na talagang napakabigat na ito. Yung binabanggit ni ating kaibigan si Drew kanina na halos iba hindi na para. Kami naman po iba ang sistema namin ginawa kaibigan John and Drew. Sapagkat may mga ruta kami na talagang yung halimbawa may 35 units sa bibiyahe, hinati na lang po namin yan. Nakiusap ako sapagkat we have commitment to our passengers na hindi ho natin dapat i-abandona ang ruta sapagkat ito'y nakapulog sa aming CPC. So sa paghahati na yan, 15 ngayon, bukas ay 15, para kahit paano kumita. Sapagkat yung pong 30 papasada, malaki wala. Kung kalahat 50%, makatutulong po rin yan kahit pang kikita pa rin. Abet, Yun nga pong... Yes, na, linawin ko lang So sa 30 halimbawa sa isang ruta, 30 babiyahe, sa ngayon hahatiin nyo muna, 15 lang. Tama po. Alright. Tama po yan. Mm. Sapagkat kaya po namin nahatiin dahil nga po sa itinaas at nang kumita ng maayos. Kasi kikita pa rin mo yan kahit paano. Manipis na ang kikitain. Pero yun nga po, yung commitment namin na hindi namin dapat i-abandon ang ruta, bawal po yan. At matulungan po natin ang ating mga paseros. Ganyan po ang pasang master members. Kaming mga angkasipan ko para yung pagsiservisyo sa ating mananakay maituloy po namin. Kami po'y gumagawa ng paraan sapagkat kailangan yakapin natin ng problema. Ito po yung problema ng tibos naman po ang biglaang year ng Iran at ng Israel. Kanya ho bigla tayo nagkaganito pagkat alam po natin na sila na nanggagaling ang supply ng ating mga petrolyo. Kaobet, kayo po ba'y nakipag-usap na sa iba pang mga grupo ng transportasyon? Kasi I understand, mukhang isang may nag-aalboroto na imbis na gumawa ng tamang diskarte, dadalin sa lansangan bilang kilos protesta itong nangyayaring ito. Kaobet. Transport strike. Alam mo, kaibigan John, Drew, hindi na uso yung mga ganyan. Sa panahon ng krisis na ganito, sa akin po bilang sa karanasan 45 taon na ako sa transportasyon, kailangan magtulong-tulong na tayo mga kapwa natin Pilipino. Wow. Sapagkat kung tayo po ay gagawa pa ng mga marasdak, hindi mo ikabubuti ng ating bayan, mga kababayan natin, itigil na po natin yan. Yung mga destructive leader na ganyan, kaibigan John and Drew, hindi na dapat pasukan pa yung mga ganitong sistema, kundi humanap ng mga pamamaraan at bigyan ng tulong ang ating manlalakay sapagkat inuulit ko, may commitment tayo dyan Hindi mo natin sila pwedeng pabayaan. Talagang itong nangyaring pagtaas nito, alam po natin ang dahilan. Pero kanya po ako'y nananawagan sa ating gobyerno, ano po bang ayuda ang bibigay bukod sa fuel subsidy? Yan. Yung po bang aming pamasahing piso kailan po niya ibibigay? Pagkat talagang kailangan na po namin ngayon. Bet. Oo, provisional. Tama ba? Tama po. Apo, pag-uusapan nyo ba yan today, LTFRB? Meron ba kayong meeting? Well, Kasi last option ang binabanggit may sinasabi si Asik Vigor Ah, na last option daw yan. option daw itong Provisional. provisional fare increase. Tama po yan, kaibigan Drew, kaibigan John. At ito nga, after our interview, mag-prepare na ako. So, pupunta po ako bago sa apunong sa tanggapan natin kagalang-galang ng chairman ng LTFRB, Atty. Vigor. At siguro, si Mr. Boy Bargos ng Altabay, I also invited him to attend the meeting and may bus upang matalakay namin sa ating chairman ang mga bagay na ito. At kung maaari, kaibigan John and Drew, sana ay magkomunikawin ng pagkakataong makausap ang ating kalihim sapagkat ito talaga isa sa pinakamagdagok na napakabigat sa aming alay. At kailangan po ang pamahalaan
ay tumugon, gumawa ng mga pamaraan upang makatulong pa sa aming mga. Piso ba o 2 piso ka, Obet? Actually, Drew, 2 piso lang yung aming hinihirit na yan noong mababa pa, noong last 2 weeks, piso. Pero itong biglaan nito, kung ma-approve mo ang piso, halimbawa po nakapag prepare kami ng mga 300 passengers, 300 pesos lang po yan. Pero iyon po yung sa fix namin hiningi na piso, malayo, malapit. Pero siguro unang inyong istasyon, DWIC, ang Aliw Channel na maunawaan din na hihingi na rin po kami ngayon, if ever, na kami payagan sa piso, yung po succeeding kilometers na madagdagan na rin po kahit na mga another piso pa rin po para naman po makatulong sa amin. Kahit walang Dahil matrix yan, ginamit ka, ko- Obet? Wala akong matrix na yan dahil maglalabas po ng matrix pagka ganyan. Kasi yung iba, baka samantalahin naman, ka, Obet, magkaiba-iba yung singilan. Tama po yan. Kailangan may fair matrix na po yan para naman po hindi po magkaroon ng kalituhan at away ng ating mga pasayeros, kaibigan John. Sa ngayon ba, okay pa kayo sa initial na mga nagiging hakbang ng pamahalaan? Kaya pa Obet? ba? Kaya pa? Kaya pa ba? Ako rin tumatawang masamaan doon. Yung mga ganyan tao ni Ka Obet, kinikilabutan ako dyan. Parang, Kung hindi biglang ganito taas, nakakaya po ho namin yan. Pero itong 17, 20 pesos, napakabigat na po yan. Actually, ramdam. Ramdam na ramdam, Ka Obet, nanunuot Damang-dama ho Umaabot namin yan. hanggang buto pero yung sa Ka-Obet, kasi di ba last time nag-uusap tayo, yung fuel subsidy na pinag-uusapan natin, magkano yun? 3,000 yun. Tama ba, Ka Obet? Sa modern Depende. day po, kaibigan Drew is 10,000. Sa Okay, modern. traditional, 6,500. Pero kung ganun pa rin ang ibibigay, sa tingin nyo, Ka-Obet, tumatawa Kaya naman si yung mga Ka-Obet. tao, parang si Romy Diaz na tawa mo, Ka Obet, Ang laki ng itinaas eh. Baka ilang araw lang, Kaibigan Drew, isang araw lang yan. palagay ko yan ano lang yan, mga 10 araw lang yung mga yung fuel subsidy, 10,000 na yan. Kanya nga sabi ko nga, kung ano pa bang ayuda ang pwede nating mako sa ating pamahalaan. Kailangan suportahan nila ang hanay ng transportasyon sapagkat yung pong sa kwentada ko, ako po hindi na magaling na ekonomista pero sa listahan at balutan ng tuyo ako nagkukwenta. Nasa 600 pesos po ang nawawala sa driver sa ngayon. Wow. Doon po sa pagtataas na. Yan po yan sa maghapong biyahe, Ka Obet, 600? Opo, tama po yan. Yung kwentada ko niyan, kaibigan Drew and kaibigan John, sa 30 Aray. liters consumption, sa 70 pesos, ito, napakalaki na ho yan. 2,100 na po yan ang konsumo. Sa krudo lang namin. mapupunta yan. Sa krudo lang po napupunta. Kanya, sabi ko nga, bukod doon sa fuel subsidy na pinag-uusapan natin, 10 days lang po yan, yung 10,000 sa modern jeep ubos. Yung pamasahe, babalik ko yung piso, 300 na ang iyong night ferry ngayon, that is 300 pesos. Makatutulong pa rin ho sa amin yan upang hindi lamang tumigil sa pagpasada ang ating mga kasamaan sa ano po rin at saka. Alright. May karagdagan ka pa bang panawagan, Ka Obet? Baka meron ka pang yung Pati sa mga kahanay mo? lalo yung mga Siguro nagsusulang po. na tapyasan ng excise tax sa langis na matagal yun ang panawa. Actually, ilang Oil deregulation law pa. oil deregulation, pati yung oil deregulation. Yung pong excise tax talagang dapat siguro mabigyan kagad ng immediate na kapangyarihan ng ating Pangulo upang matapisan malang bigyan sa excise tax na yan sapagkat ang excise tax po 10 pesos sa gasolina, 6 pesos po sa aming diesel. Kanya magkakaroon ng emergency power ng ating Pangulong PBBM na nagbibigay ng Kongreso sa lalong madaling panahon po pagkat kailangan na po natin yan. At aside, kaibigan Drew and kaibigan Opo. John, yung oil deregulations, basura na yan. Oo nga. Wala na akong nagsusulong na Taling-tali yung kamay nila dyan. Aminado Sapagkat, naman DOE, di ba? Tingnan niyo yan, any given time, pwedeng magtaas kung deregulated ang, ewan ko yung batas na yan kung bakit sino ang nag-sponsor. Kaya yan. nga, yun ang There is no consultation. There was no nagtataka rin kami, consultation Ka Obet, among di ba? transport leader. Yung lumang stock,
nagtaas sila, di ba? Pero ang May nagpapaliwanag niyan which is legit naman. Kaya lang hindi ko maalala kung paano yung paliwanag Anyway, talagang ganun Tali ang kamay nila dahil may batas. So magtulungan na lang tayo, Kaobet. Pero ulitin ko lang ang banggit mo, 55 years ka na sa anong yan? Opo. So ibig sabihin, nagliligawan pa lang mga magulang ko, nasa lansangan ka na. Kaibigan dyan. Inabot na kita sa lansangan Di ba? Okay po, madalas tayo magkita rin dyan. Di ba? Pag kami mga kilos protest tayo. Itim Doon pa. sa picture ko sa inyo, nakita mo, namuti na ang buhok mo. May-interview mo ako, itim pa ang buhok ko. Opo. Pinatatawa lang namin at pinagagaan, Kaobet, dahil ramdam din po namin ang paghihirap ninyo. Lahat tayo apektado. Lahat tayo. Tagos ang gambuto Kanya, being all of us are affected by this price increase, siguro tayo magtulong-tulong mga Apo. kapwa Pilipino. Hindi na ho panahon yun tayo pa'y gumawa ng mga aksyon na hindi nagiging maganda ang resulta sa sambayanan, hindi nagiging maganda ang resulta sa ating mga kapwa at operator. Kundi mag-isip tayo ng mga pamaraang makabubuti sapagkat ito pong nangyayaring ito hindi ho natin kagustuhan. Tama. At hindi natin kontrolado yan. Kasi hindi naman din tayo nagpo-produce ng Alright? importer lang tayo. Isang hinit na lang with your indulgence sa Kuyang Drew. Kaobet, if ever matuloy yung aming pinaplano, Ay, oo nga pala. huling ka naming, baka fourth nominee ka. Okay lang ba? Sa Tambucho Party List. Alam kong problema kasi makatutulong tayo sa bayan, taong bayan, alam kong problema. Pinapasaya lang natin, Kaobet, ng konti at mabigat talaga, mabigat. Una siguro, kaibigan John and Drew, hingi lang ako ng konting panahon para manawagan Go ahead. sa mga commuters through your Aliw Sige TV. po. Sa mga commuters po ngayon nanonood at sa mga nakikinig po sa radio, pangunawa po ang aming hinihingi sapagkat sa aking pananaw po baka maibigay na rin yung aming hinihiling na piso at ito po'y talagang kailangan na namin. Wala akong ibang pagkukunan ng ating jeepney drivers sa panahon ng pagtaas ng mga presyo ng petrolyo ito. Kanya pangunawa po at kailangan tayo magsama-sama at yakapin ng problema at magtulong-tulungan po tayo. Isang magandang umaga po at Salamat din po, Kaobet. Salamat, Ingat po Kaobet. kayo. Good luck, good luck. Ingat po, ingat. God bless, God bless. Good morning. Si Roberto Kaobet Martin, ang Pangulo po ng grupong Pasang Mazda. Pasada Balita. Alam niyo na. Tama pala yung programa natin, Pasada. No? Pasada. Talagang dikit tayo sa mga namamasada. Oo. Kaya yung Tambucho Party List, So lang natin yan. Usok mo, langhap ko. Ay, pinatatawa lamang po namin kayo kasi napakabigat po nito. Inuulit ko, tagos hanggang buto. Grabe. Grabe. Oo. Ultimo may sasakyan at wala apektado. Actually. Kasi domino effect yan Di ba? Domino effect yan. Kaya bisikleta na lang. Alam mo, Ariel Oreta, umayos ka. Mag-commercial ka muna. Standby lamang si Patrol 24. Jun Samson, magbabalik po tayo muli makalipas lamang ilang mga paalala oras, Kapitan Wener. 14 na minuto bago sumapit ang ganap na alas 7. Pasada Balita. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Nasa dugo na ng Pilipino ang tumulong sa kapwa Pilipino. Hatid ng DWIZ ang programang hangad ay maging tulay ng tamang pagtulong. Tulay Pilipino, ang puso ng pagtulong ng DWIZ. Kasama ang taong nasa dugo na ang pagtulong sa kapwa Pilipino. Si Ms. Tony Rose Gaida, kasama ang mga taong may puso sa pagtulong. Mga non-government organizations, mga samahang matagal nang tumutulong sa mga kababayan natin, mga government agencies at marami pang iba. Tulay Pilipino, ang puso ng pagtulong ng DWIZ at ang bagong reyna ng public service si Ms. Tony Rose Gaida. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng hapon sa DWIZ News Nationwide. Tulay Pilipino, dahil walang tutulong sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino.
Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Katrabaho mong may bad attitude? Nako, bawal ito. Sa isang kumpanya, dapat marunong kang mag-adapt sa environment at sa iyong mga kasama. Pero paano kung meron kayong sobrang ma-attitude na katrabaho? Yung tipong akala mo siya ang tagapagmana ng kumpanya. Nako, alam mo bang bawal ito? Ito ay may tuturing na detrimental sa isang work environment. Ibig sabihin, nakakaapekto sa management, mga empleyado at kapayapaan sa kumpanya ang ipinapakita niyang ugali. Sa ganitong kaso, nasa employer ang desisyon kung paano nila tutugunan ang ganitong insidente. Ngunit ayon sa Korte Suprema, sa kasong Heavy Lift Manila versus Court of Appeals, ang problema sa pag-uugali ng isang empleyado ay maaring maging matibay na basihan o rason para sa kanyang dismissal. Kaya huwag kang attitude dyan. Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito. In the morning sun, I feel you touch Songs and poetry. p.m. sa DWIZ, DWIZ News FM Regional and Aliw Channel 23. Tambalang John Ibanez at Bro Nasino. Pasada Balita. Sa pagkakataon ito, tumanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. 4-day work week sa DOJ ipatutupad na rin. Talyo mula kay Patrol 24 June Samson. Magpapatupad na rin ng 4 na araw na work week ang Department of Justice. Simula yan ngayong linggo. Sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na mula Lunes hanggang Huwebes lamang ang pasok sa opisina, pero fully operational pa rin anya ang frontline services kada Biyernes. Kasabay niyan ay nanawagan si Vida sa publiko na kailangang magtulong-tulong ang lahat para mapababa ang negative impact ng conflict sa Middle East. Dagdag pa ng DOJ na layunin din nila na mabawasan ang gastusing kuryente sa pamamagitan ng pagbukas ng kanilang aircon mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Samantala, tiniyak naman ni Secretary Vida na sakaling may makita sila na mas magandang sistema ay sila na mismo ang mag-a-adjust at agad itong ipapatupad. Patrol 24, June 10, nasa pilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Mapangtampok na balita na itala ang panibagong all-time low na halaga ng piso kontra dolyar kahapon. Sa gitna ito na nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Sumadsad sa 59 pesos at 50 centavos ang halaga ng piso kontra dolyar sa pagsasara ng palitan na kahapon. Mas mababa ito kumpara sa naitalang dating record low na 59.46 noong Enero. Nabatid na ito na ang ika-8 sunod na araw na bumaba ang halaga ng piso kontra US dollar. Pasada Balita. Naghain naman ang cyber-libel complaint si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima laban sa 18 sinasabing mga dating Marines at kanilang abogadong si Attorney Levi Baligod. Kasunod ito ng pag-uugnay ng mga nagpakilalang dating Marines kay Congresswoman De Lima sa sinasabing bribery scheme na may kilalaman sa International Criminal Court.
Kinwestiyon ng dating senador at dating hepe or dating kalihim ng Department of Justice ang timing ng mga paratang na lumabas habang isinasagawa ng ICC ang confirmation of charges hearing sa kasong crimes against humanity laban naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Congresswoman De Lima, malinaw na diversionary tactics at pagiging desperado ang mga inilabas na issue dahil ongoing ang hakbang ng ICC laban sa dating Pangulo at ang impeachment proceedings naman laban kay Vice President Sara Duterte. Naniniwala ang kongresista na uusad ang kaso laban sa dating Pangulo. Nabatid na batay sa alegasyon ng mga dating nagpakilalang Marines, isa si Congresswoman De Lima sa mga tumanggap ng maletang puno ng pera na konektado sa kickback ng maanumalyang flood control projects na iniugnay kay dating Congressman Zaldico. Sinabi pa ng mga sinasabing ex-Marines na nakita nila si Congresswoman De Lima sa mga pagpupulong sa pagitan ng ilang opisyal ng pamahalaan at ang ICC na kalaunan, binanggit mismo ni Attorney Baligod na nagkamali siya at sinabing, ano tawag doon? Paper bag na lamang ang pinaglagyan ng perang sinasabing tinanggap ng nasabing mambabatas. Pasada Balita. Nagsampa rin ng reklamong perjury at cyber libel si Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr. laban sa 18 individual na nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines at sa kanilang abogadong si Attorney Levito Baligod. Inihain ni Katapang ang reklamo sa Department of Justice matapos siyang itanggi ang paratang na siya umanoong naghatid ng 8 maleta na may lamang pera para kay dating Congressman Zaldico. Ayon kay Katapang, walang katotohanan ng alegasyon dahil wala siyang ganoong kalaking halaga ng datong at wala ring pondo ang Bucor na maaaring nakawin sa ganoong halaga. Dagdag pa ng Bucor Director, ang mga pondo ng ahensya ay ginagamit sa mga proyekto sa konstruksyon at wala silang kinalaman sa mga proyekto ng DPWH o sa anumang sinasabing ghost projects. Pasada Balita. Samantala, panukalang magbubuwag sa travel tax, lusot na sa Ways and Means Committee ng Kamara. Tayo nagbabalik Patrol 30, Jelly Mendez. Inaprobahan na ng House Committee on Ways and Means ang tax provision ng panukalang magwawakas o bubuwag sa travel tax para sa mga Pilipinong bumibiyahe abroad. Ito'y matapos maghain ng motion si Manila Representative Ernesto Ernix Junicio para aprobahan subject to style ang Sections 2 at 3 ng Substitute Bill ng Travel Tax Abolition Bill kasama ng inihain ni House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon kay Marikina City Representative Miro Kimbo, ang chairman ng komite, narinig na nila at kinikilala ang opinyon ng iba't ibang ahensya pagdating sa mga programang pinopondohan ng travel tax. Pero hindi na anya dapat na magpatuloy ang travel tax kung saan ay naisasakripisyo ang mga Filipino travelers, lalo na ang mga nasa middle class at mga estudyante. Nilinaw naman ni Kimbo na dapat pa ring pondohan ang mga programang maaapektuhan sakaling tuluyan ng mabuwag ang travel tax sa pamamagitan ng paglalagay ng alokasyon sa national budget. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Electronic Certificate of Payment System inilunsad na ng BOC, LTO, DOTR at Department of Finance. Pag-uulat naman buhat kay Patrol 5, Aya Yupanco. Formal na ang ibilunsad ng Bureau of Customs o BOC, Land Transportation Office, LTO, DOTR at DOF ang Electronic Certificate of Payment System o yung ECP system. Layo din ang hakbang na gawing mas high-tech, mabilis, transparent at ligtas ang proseso ng importasyon ng mga sasakyan sa bansa. Ito'y upang matiyak, masiguro na lahat ng transaksyon sa mga motor vehicle ay dadaan sa lehitimong proseso at direktang makakatulong sa pagsugpo ng smuggling. Sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno,
dahil sa automated workflow ng ECPs mula sa submission hanggang sa transmission ng datos patungong LTO, magiging halos imposible na para sa mga smuggler na makalusot sa sistema. Kinatigan din ito ni LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilaw at ng mga grupo sa industriya ng automotive gaya ng Campi at Avid na nagsabing ang bagong sistema ay isang game changer na magpapatatag sa integridad ng vehicle registration sa pamamagitan ng paggamit ng mga shared at verifiable digital records. Ayon naman kay Transportation Secretary Banoy Lopez, bahagi ang nasabing inisyatiba ng whole of government approach ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tungo sa digitalization. Ito yung Batlang number 5. Ayaw yung pangkaparisyon permito ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, ipagpapatuloy ng House Committee on Justice ang pagdinig sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, kabilang ang pagtanggap sa testimonya ni Ramil Magdriaga kapag iniharap siya ng mga complainant. Ito'y kahit na may hiwalay na kasong perjury na isinampa laban kay Madriaga. Kumpiyansa naman si House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro na hindi maapektuhan ng perjury complaint ni Madriaga ang proseso ng impeachment dahil hiwalay at distinct ito sa kasong hinahawakan ng komite. Nauna nang ginamit ang affidavit ni Madriaga bilang batayan sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Sa oras po naganap na eksakto yung punto alas 7 ng umaga. Arito po't ating pakinggan ang munting paalala. Tayo po'y magbalik tanaw sa mga mensahe mula po sa ating ama ng impilan, ang chairman po ng Live Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar A. Cabangon. Another great reminder. You cannot erase the past. You must let it go. You cannot change yesterday. You must learn the lessons. You cannot stop time. You have to abide by its demands. You cannot predict tomorrow. Just allow God to take control. Let love, trust, faith, and hope be the answer to the mysteries of life. Think good, thank God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. Yan po ang munting paalala. Hindi po natin malilimutan. Mula po sa ating pong ama ng impilan, ang chairman po ng Live Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar A. Cabangon o si Dominic Edgar Angeles Cabangon na ngayon po ay nasa Heritage Park sa Taguig City, Chapel 6. Sa mga gusto pong magtungo o bumisita, magbigay pugay sa ating pong ama ng impilan, maaari niyo po siya diyang masilip sa Chapel 6 po ng Heritage Park sa Taguig. Simula po, actually nagsimula kahapon, ang simula po ay alas 6 po ng gabi, or rather alas 5 ng hapon. So, ang ito po, babanggitin din po natin, meron pong final rites and interment. Sa March 16 po, meron pong funeral mass sa San Felipe Neri Parish sa Mandaluyong City. Alas 2 naman po, alas 12:30 po yan ng tanghali. Ang interment sa San Felipe Neri Catholic Cemetery sa Mandaluyong City pa rin po yan. Po ang ating taus-pusong pakikiramay at pagbibigay pugay sa atin pong ama ng impilan ng chairman po muli ng Live Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar A. Cabangon.
Balita. Sa balita sa ibayang dagat, anak ng napaslang na Supreme Leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei, iniluklok na bilang bagong Supreme Leader. Pasada Balita. Balitang pampalakasan, Filipina tennis sensation Alex Yala wagi laban kay world number 4 Coco Gauff sa round 3 ng Indian Wells Open. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, mapanganib na epekto ng kakulangan ng tulog sa kalusugan at pag-iisip, ating alamin. Pasada Balita. At sa showbiz, sa wakas, Bea Alonso, kakasal na. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa oras po ng 6 na makalipas ang ikapito ng morning, sa pagkakataon ito, tanggap pa tayo ng ilang pang mga reports. Ginhawa sa Kuryente Act isinulong sa Kamara. Nagbabalik si Patrol 30 Jelly Mendez. Inihain sa Kamara ni na House Deputy Speaker David J.J. Suarez at J. Kong Hoon ang House Bill 8191 o ang ginhawa sa Kuryente Act na bahagi ng legislative reforms ng Lakas CMD upang magbigay ginhawa sa gasto sa kuryente, internet at paghahanap ng trabaho ng mga mahihirap na Pilipino. Sa ilalim ng panukala, gagawing automatic ang lifeline rate para sa mga kapuspalad na mga pamilya at magkakaroon din ng 50% discount sa singil sa kuryente ang mga kabahayang may minimum wage earner basta't ito ay para sa kanilang pangunahing tirahan. Upang matiyak na hindi maaabuso, lilimitahan lamang sa isang account bawat kabahayan at magkakaroon ng palagiang revalidation. Kasabay nito ay inihain rin ng mga House Leader ang House Resolution 823 na layong magkasa ng legislative inquiry upang busisiin ang mahal at mabagal na koneksyon ng internet sa bansa. Pababain din ito ang presyo at palalawakin ng access lalo na sa mga malalayong lugar. Kasabay nito ay inihain din ang House Bill 8192 o ang ginhawa sa paghahanap ng trabaho Act kung saan ay aamyendahan nito ang RA 11261 upang gawing simple at standardize ang mga requirements sa trabaho. Pagbabawal din na ang paghingi ng mga original documents at paulit-ulit na clearances. Gagamit na rin ang eGov PH app para sa mabilis na QR-enabled verification ng mga ID at credentials habang may nakahanda ring tulong para sa mga aplikanteng walang smartphone o internet. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, dalawang sinasabing fixer arestado sa entrapment operation ng LTO at CIDG sa Laguna. Detalye nagbabalik Patrol 38, Jen Patrolya. Arestado ang dalawang hinihinalang fixer matapos masakote sa ikinasang entrapment operation ng Land Transportation Office Calabarzon at Criminal Investigation and Detection Group sa Calamba City sa Laguna. Batay sa ulat, matagal nang nakatatanggap ng reklamo ang LTO hinggil sa talamak na fixing activity sa lugar. Dahil dito, nakipag-ugnayan ng LTO Calabarzon sa CIDG upang magsagawa ng operasyon laban sa mga sangkot. Sa isinagawang entrapment operation, nag-alok umano ang dalawang suspect ng tulong sa pagpaparehistro ng sasakyan kapalit ng bayad. Nang tanggapin ng mga ito ang marked money mula sa poser buyer, agad silang inaresto ng mga operatiba. Isinagawang operasyon bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa korupsyon sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa gabay na rin ni Transportation Secretary Giovanni Lopez at pamumuno ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanelao. Ayon kay Elmer Decena, Regional Director ng LTO Calabarzon, hindi kukonsintihin ang kanilang tanggapan ng anumang uri ng korupsyon sa loob at paligid ng kanilang opisina. Dagdag pa niya, patuloy ang pakikipagtulungan ng LTO sa CIDG at iba pang ahensya ng pamahalaan upang tuluyang mapuksa ang fixing at matiyak ang maayos, mabilis at tapat na serbisyo para sa publiko. Ako si Patrol 38, Jet Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, Pangulong Marcos tiniyak sa UN ang handa o nahandang makipagtulungan
matulungan ang Pilipinas sa usapin ng women empowerment. At umulat naman buhat kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Handa ang Pilipinas na may pagtulungan sa ibang bansa upang isulong ang kapakanan ng kababaihan sa kanilang talumpati sa United Nations Headquarters. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahalagang mabigyan ng pagkakataon ang kababaihan na makilahok sa pamahalaan, negosyo, agham at diplomasya. Sinabi ng Pangulo na kapag umangat daw ang kababaihan, kasabay nitong umaangat ang buong lipunan at bansa. Sinabi ng Pangulong Marcos na naharap ang mundo sa iba't ibang suliranin tulad na lamang ng mga digmaan, climate change, kawalan ng katiyakan sa ekonomiya at mabilis na pagbabago sa teknolohiya. Giit pa ni Pangulong Marcos, hindi magiging ganap ang mga solusyon kung kalahati ng sangkatauhan ay hindi naman kasama sa pagdedesisyon. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totolas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa pagkakataon po ito, tayo po'y pinalad na makakausap ang dating tagapagsalita ni dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo sa katauhan po ni Attorney Barry Gutierrez. Attorney Gutierrez, good morning po. Live na po tayo sa DWIC, LU Channel 23, Johnny Banyas, Drew Nasino. Attorney. Good morning po, Attorney. Magandang umaga, Sir John, Sir Drew. Long time na no talk, ha? Oo, long time no hear. Mukhang busy ka na sa mga podcast mo, eh. Alam mo naman, kailangan akong maghanap buhay. Anyway, inabala ka namin dahil syempre hindi naman maaalis sa isipan ng taong bayan na ikaw ang dating tagapagsalita ng Vice Presidente na ngayon Alkalde Leni Robredo. Eh, hindi rin po nawawala, Attorney Barry, yung mga issue ng panliligaw, quote-unquote, sa kanya para tumakbo sa 2028. Ano pong nalalaman ng isang dating tagapagsalita sa mga isyong ito, Attorney Barry? Oo nga, hindi bali, okay lang, sanay na ako. Nasabi ko nga, mukhang hindi lang trabaho yung pagiging spokesperson ni BP Leni. Bukasyon na eh, hindi mo talaga maiwan eh. Malinaw naman ang kanyang paulit-ulit ng sinabi dyan na sa kasalukuyan, wala siyang balak na tumakbo sa 2028 para sa isang national position. Ang kanyang tutok ngayon ay ang pananatili sa Naga at ang kanyang plano ay manatiling mayor ng Naga dito sa mga darating na taon. So, yan ang kanyang huling pahayag dyan. Madami nang kumausap sa kanya. At hanggang sa kasalukuyan, hindi pa naman siya nagbibitaw ng ibang salita. Hindi ko sinasabi na hindi magbabago yan, pero sa kasalukuyan, yan ang kanyang posisyon diyan sa tanong na yan. Po. Attorney Barry, hindi naman natin mailalayo na syempre naging spokesman ka. May mga pagkakataon na alam mo na mga may biglaang ibang desisyon o pagbabago. Sa pagkakataon po bang ito, sa mga nakarang pag-uusap nyo, Attorney Barry, mukhang final and executory ba ang pahayag ni Mayor Leni na wala siyang plano sa sinasabi naman lagi ni BP at ni Mayor Leni dyan ay, di ba, lahat naman posible, di ba? So, hindi parang kung aalalahanin natin nung 2021, nung simula din naman ang kanyang posisyon ay hindi siya ganun ka-interesadong tumakbo, pero nung dumating ang Oktubre, nagbago ang kanyang isip. So, hindi ko alam, hindi ko masasabi. Sa kasalukuyan ngayon, ilang beses na siyang tinanong ng mga kung sino-sinong mga supporter, kung sino-sinong mga kaalyado, at ang sagot niya lagi ay hindi ako tatakbo, di ba? Kayo na yan. Pero, di ba, malayo pa naman ang 2028 eh. So, tingnan natin kung magbabago pa ang kanyang isip. Pero kung malayo pa ang 2028, meron ng maagang nagdeklara, 'di ba? Si Vice President Sara Duterte. May bearing ba? May epekto ba ito sa posible ring maging desisyon ni Mayor Leni? Well, kung si Mayor Leni ang pinag-uusapan, tingin ko yung kanyang magiging pagpasya dito, hindi yan maapektuhan na kung sino man ng ibang tatakbo. Diba? Sarili niyang proseso yan, ang kanyang susuriin dyan, yung pangangailangan ng Naga na kanyang pinaglilingkuran ngayon. Dahil huwag natin kalimutan, kaya naman siya bumalik sa Naga dahil sa kanyang pakiramdam,
medyo nag-focus siya ng napakatagal, 6 na taon, nung siya ay VP sa national issues. So panahon naman ngayon para umuwi sa Naga at tutukan naman yung mga pangangailangan ng mga kanyang kababayan. So ako, yung proseso niya, hindi yan nakabatay sa mga magiging desisyon ng sino man, at itong naging deklarasyon na maaga ni VP Sara Duterte, hindi yan magiging batayan sa kung ano man ang kanyang magiging desisyon. Pero yung desisyon ni VP Sara, tingin ko, makakaapekto dun sa ongoing na process na sinasagawa naman ngayon ng kabuuang oposisyon para mamili na ng ibang kandidato kung sakali mang hindi na nga talaga tatakbo si VP Leni. Right. Attorney Barry, with your indulgence, total 3 lang naman tayo nagkakarinigan. Tayo lang naman. Talaga naman eh. No? Sa pagkakaalam namin, syempre, iba pa rin yung tawag dito, may mga nagbabanggit kasi na iba ang naging dating. I-deny man natin at hindi nung pagtungo at pagkikita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Naga at nasundan ng pagpupulong ng mga leader LGU sa palasyo ng Malacanang. Ano ba yun, Attorney Barry? Soft opening ba yun? Meron ba kayong napag-usapan o may nalalaman ka ba na hindi namin nalalamang dalawa? Total 3 lang naman tayo Bukod nag-uusap. dun sa medyas na pink. Attorney Barry? Ang linaw naman sa akin na yung pagdalaw ni Pangulong BBM sa Naga, pagdalaw yon sa Naga. Ibig sabihin, Attorney Barry, ha? Ang issue tinututukan doon ay yung mga proyekto na sinusuportahan ng national government para sa lungsod ng Naga. At syempre, si VP Leni bilang alkalde, bilang leader, bilang tagapagtaguyod ng interes ng komunidad ng Naga, syempre naman ay makikipag-meeting kay Pangulong BBM. So ako, ang focus dun sa usapan na yon hindi pa national politics. Ang focus dun sa usapan na yon ay ano ang maitutulong ng national government sa mga residente at mga miyembro ng komunidad ng taga-Naga, 'di ba? Mga taga-Naga mismo. Yun namang pagdalaw niya sa sa Malacanang. Lahat naman ng mayor pinapunta. Di ba? So, siyempre, pupunta si VP Leni din. Ako, nagkataon lang yon, di ba? Ngayon, kung may mga taong na-excite sa mga ganyang klaseng mga bagay, ma-excite muna sila. Pero wala pang nasa likod nun. Attorney Barry, ulitin ko. 3 lang po tayo nag-uusap at nagkakarinigan. May binabanggit po na kailangan ng isang third force at kung kinakailangan ng alyansa ay pwedeng gawin sa dating magkaaway or magkalaban para ikangay ibangga sa malakas na puwersa, aminin natin at hindi, ni VP Sara. Can you comment on that? Una, kailangan naman talaga natin tanggapin na malakas ang puwersa ni VP Sara. Sa lahat naman ng mga survey, siya naman talaga ang nangunguna. So ako, realidad yon na kailangan nating harapin. Pero as to yung sino ang tatapat, ako, ano naman yan batay naman talaga yan sa kung sino yung nagkakaroon ng pagkakapareho ng prinsipyo na dapat ipaglaban sa 2028. Naniniwala kasi ako na ang pag-aalyansa sa politika, hindi lang pwedeng pagbatayan yan sa convenience. Nakita nga natin itong naging karanasan itong so-called unity team. Noong 2022, nagsama sila, sinasabi nila na pareho daw ang kanilang pinaglalaban, wala pang kalahati ng termino, grabe na yung naging away. So kami, klaro, kung ba sa panig ni VP Leni noong 2022, klaro na sinasabi niya na kung anumang alyansa ang bubuuin, kung anumang pagsasama ang kailangang mangyari, kailangang ibatay natin yan sa prinsipyong pareho nating pinanghahawakan. So ako, kung anumang developments ang mangyayari dito sa naiiwang 2 taon bago mag-eleksyon, tingin ko kung anumang pagsasanib puwersa ay kailangang ibatay doon sa pagkakapareho ng prinsipyo. At kaya nga nang binanggit ko kanina, nagsimula na ang proseso ng oposisyon para maghanap ng posibleng maging kandidato at standard bearer para sa 2028. At umaasa ako na yung prosesong yan na mangyayari ngayong taon ay makapagbubunga ng mas malinaw na direksyon kung ano ba talaga ang ating pupuntahan papunta dito sa eleksyon sa 2028. So, Attorney Barry, short of saying ba na bukas ka rin or bukas kayo all lines are sa open. kulay na
orange ang pagsasanib ng dilaw at pula. Kasi orange po yun, di ba? Kung ako ang tatanungin, di ba, medyo masyado pang maaga para pag-usapan yung alyansa. Magdesisyon muna kami. Sino ba ang kandidato? Kung meron ng kandidatong malinaw, di ba? Edi tsaka natin pag-usapan kung sino ang may kabukasan para kung sakaling magkaroon ng alyansa. Pero ano bang alyansa? Gaya ng binanggit ko, ang kailangan pagsimulan, hindi lang convenience, hindi lang dahil kailangan natin magsama para manalo tayo, kundi meron ba talaga tayong common na pinaglalaban at pinaniniwalaan para sa gobyerno ang gusto nating ibabuin. So, bukas din ba si Attorney Barry na maging VP? Naku! Medyo malayo-layo yata yan. Attorney, tayong tatlo lang naman na nag-uusap. Hamak na podcaster. Pero sino ba talaga ang oposisyon ngayon, Attorney Barry? Ang tanong, sino ba talaga ang oposisyon? May numero ba ang oposisyon ngayon? Meron namang numero ang oposisyon. Kung titingnan mo naman noong 2025, sino ang mga, di ba, nanalo naman ang mga kandidato ng oposisyon. Nanalo si Senator Bam Aquino, number 2. Nanalo si Senator Kiko Pangilinan, number 5. Sa Kamara, nanalo si dating Senador Laila de Lima. Nanalo ang Akbayan, 3 seats, number 1 sa party list. So, ako tingin ko wala naman duda na ang mga puwersang bahagi ng oposisyon, Liberal Party, Akbayan, Magdalo at iba pa ay merong puwersang naidala ng huling eleksyon at sa susunod na eleksyon na sigurado nariyan pa rin yung lakas na yan. Kailangan lang maging malinaw sino yung kandidatong pagkakaisahan. Kasama ka rin ba sa susunod sa 2028 na tatakbo ulit, Attorney Barry? Sabi naman ni BP Lenny, lahat posible, di ba? Open lahat. Pambihira. Talagang tatlo lang tayo nag-uusap, ayaw mo pa rin bumigay, ha? Pero Attorney Barry, may impeachment pa eh. Anong basa mo sa impeachment, Attorney Barry? Feeling ko, well, ang sabi kasi ng Korte Suprema, sa Kamara pa lang, magkakaroon na ng pagkakataon para ipresenta yung ebidensya dahil nga kailangang magkaroon ng malinaw na batayan ang ating mga kongresista. So, ako, kakaiba itong may expect nating process sa House of Representatives Committee on Justice ngayon dahil parang hindi tulad ng mga dati na parang medyo mas mabilis yung proseso. Ito mukhang magkakaroon talaga ng paglalahad ng madaming mga ebidensyang balak gamitin para sa trial ng impeachment. So ganito pa lang kaaga, expect na natin na magkakaroon ng mga revelations dyan at magkakaroon na ng malinaw na kwento na para masuportahan nga itong impeachment na ito. Right? Sa inyong pagkakataon, Attorney Barry, baka may karagdagan ka pang mensahe sa ating mga kababayan. Panawagan kayo sa mga na-excite. Ako, ano ko lang, di ba? Easy lang kayo, di ba? Nagsimula na ang proseso, nagsimula na ang pag-uusap. At sa totoo lang, bukod kay BP Lenny, madaming mga malakas na posibleng maging kandidato ngayon. Madaming mga leader na meron ng pinagdaanan. Kasama na dyan si Senator Bam, Senator Risa, Senator Kiko Pangilinan, Congressman Laila de Lima, napakaraming leader na pwedeng umangat at tumindig bilang standard bearer para sa 2028. So kapit lang tayo at tuloy na makilahok dito sa mga prosesong magaganap. Alright. Attorney Barry, asahan mo, muli ka namin bubulabugin sa mga susunod na pagkakataon. Baka sakali, 4 na tayo nagkakausap. Oo naman, diba? Malakas naman kayo sa akin. Magsama tayo. Alam mo naman, isang tawag lang, ha? Sige. Ingat po. Ingat, Attorney. Salamat. Thank you. Maraming salamat. Good morning. Good luck po si Attorney Barry Gutierrez. Hindi napiga. Dating tagapagsalita ni dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo. Ayaw makiliti. Oo nga. Pero sabi niya, easy Siguro lang. pag nagsama tayo ng isa pa. Saka. Easy lang. Huwag kayong ma-excite masyado. Akala ko Napaka-safe. Akala ko madudulas. Ayaw kumikig. Hasang-hasa na yung tare, ayaw kumikig eh. Nako, siya. Sige, tayo po muna ay magbigay daan muna sa isa pong paalala. Paalala po mula po sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Alam nyo po ba
na ang katumbas po ng bawat taya po ninyo sa PCSO ay kawang gawa. Sa bawat ticket po ninyo, sigurado tiyak may matutulungan at natutulungan po tayong mga kapwa natin Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. Para sa audyat, Doc Winer, 26 na sandali makalipas po ang ika-7 ng morning. Oras hatid sa inyo. Pagpapatuloy pa rin ang mga pumapasa na balita, tanggap pa tayo ng ilang pang report. Senador Marcoleta may panibagong banat kay Senador Lacson. Ang pag-uulat nagbabalik si Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Ano ang kinatatakutan ng chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at hanggang kailan ang tahasang pagharang sa katotohanan at mistulang pagbubulag-bulagan? Ito ang kwestiyon ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang privilege speech na may titulo na hanggang kailan. Sinita ni Marcoleta ang hindi pagpatawag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson kay Congressman at dating House Speaker Martin Romualdez at sa 18 dati umanong mga tauhan ni dating Congressman Saldico sa investigasyon ukol sa flood control scandal. Puna ni Marcoleta na hindi pinatawag ni Lacson si Romualdez na idinawit ng dating sundalo na si Orly Gutesa pati na ang 17 kongresistang idinawit sa flood control scam na mag-asawang kontratista na sina Pacifico at Sara Diskaya. Samantala, ang hindi naman daw bahagi ng rules ng Senado ang sinasabing tradisyon na Inter-Parliamentary Courtesy na ilang ulit na sinabi ni Lacson. Hindi rin anya pinatawag ni Lacson ang mga tao na siya mismo ang nagdawit. Ito sina dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin, 67 kongresista na manoy kontratista at ilan sa mismong contractor ng GOSA flood control projects. Hindi rin anya pinatatawag, sa halip ay pinagdududahan ni Senator Lacson ang 18 nagpakilala ng mga dating sundalo na manoy pinaghatid ni dating Congressman Ko ng mali-maletang pera sa maraming personalidad. Kinwestiyon din ito ang kawalan na lagda ni Lacson sa draft Partial Blue Ribbon Committee report na pinapipirmahan sa mga senador. Ayon kay Senator Lacson, nag-abiso na siya kay Senate President Vicente Soto III na ngayon niya sasagutin ng punto por punto ang mga banat sa kanya ni Marcoleta sa anyay kulang na research at fact check. Hindi naman daw niya alam kung paanong nakuhang magsinungaling ni Marcoleta na hindi niya pirmado bilang Blue Ribbon Committee Chairman ang draft partial Blue Ribbon Report. Ayon kay Lacson, pinadala niya sa opisina ni Marcoleta ang hard at soft copy pero hindi pa pinipirmahan o sinusulatan ni Marcoleta kahit para sa pag-dissent o pagkontra sa nilalaman nito. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Produksyon ng agrikultura sa bansa mas lalago pa ngayong unang quarter ng taon ayon mismo sa Agriculture Department. Detalye nagbabalik, Patrol 38, Jen Patrolya. Inaasahang mas lalago pa ang produksyon ng agrikultura sa bansa ngayong unang quarter ng taon kumpara sa naitalang 2% paglago noong nakaraang taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., posibleng mas mataas ang farm output basta't walang matinding masamang panahon na makakaapekto sa produksyon. Makatutulong anya sa paglago ng sektor ang pagtaas ng produksyon sa poultry at mga pananim tulad ng mais at sibuyas. Inaasahan din ang kagawaran ng pagbuti ng produksyon ng bigas at sektor ng pangingisda sa susunod na quarter. Gayunman, nirerepaso pa ng DA ang kanilang forecast dahil sa posibleng epekto ng tensyon sa Middle East sa presyo ng fuel at logistics. Samantala, bumaba naman ang produksyon sa livestock dahil sa epekto ng African Swine Fever sa populasyon ng baboy sa bansa. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Hirit naman ni Senador Estrada na extension para sagutin ang kinakaharap na plunder complaint kinatigan ng DOJ. Sa
Isa pang report buhat kay Patrol 24, June Samson. Kinumpirma ni Department of Justice spokesperson Atty. Paula Martinez na pinagbigyan ng DOJ ang kahilingan ni Senator Jinggoy Estrada na palugit para magsumite ng counter affidavit para sa kinakaharap niyang plunder complaint. Sinabi ni Martinez na kahapon sana deadline sa pagsusumite ng kontra sa isay. Pero dahil pinatigan ng motion ay binigyan si Estrada ng 3 araw na extension. Itinakda ng panel of prosecutor sa paghahain ng counter affidavit sa March 12 at pagkatapos niyan ay idideklara ng submitted for resolution ang usapin. Samantala, bukod kay Estrada ay kasama din bilang mga akusado sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, DPWH Regional Director Gerard Opulencia at dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Patrol 34, June Samson para sa ipiling ni Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, 4 na sinasabing social media influencer na sangkot sa pagpupromote ng illegal online gambling, tinanggal na ang account sa SOCMED. Detalye nagbabalik, Patrol 38, Jen Patrolya. Tinanggal na sa social media ang mga account ng 4 na kilalang online influencers na sinasabing sangkot sa pagpopromote ng illegal na online gambling. Ito'y matapos makipagtulungan sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa Meta platforms upang i-deactivate ang mga Facebook page ng mga influencer na nasa watchlist ng pamalaan. Kabilang sa mga na-deactivate na account ay kina Perks Gaming na may higit 1.1 million followers, Vic Desocata na may 6.9 million followers, Awit Gamer na may mahigit 450,000 followers at Miss Jean Bilog na may 6.8 million followers. Ayon sa CICC, bahagi ito na pinaigting na kampanya ng pamalaan laban sa illegal na online gambling kabilang mga promosyon ng hindi lisensyadong online casino at isabong sa internet. Mahalagang alisin nila ang mga account ng social media personality na ginagamit upang makahikayat ng mas maraming Pilipino na sumali sa mga illegal na online na sugal. Babala naman ng CICC na patuloy nilang binabantayan ang iba pang influencers at content creators na posibleng lumalabag sa batas sa pamamagitan ng pagpopromote ng illegal na online gambling. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa iba pang social media platforms upang agad na matukoy at ma-flag ang mga bagong account o mirror pages na maaaring likhain ng mga nasabing personalidad. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-ulat. Sa himpilang may Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Naman po tayo sa issue ng flood control. Muling naglabas ng sabina ang Independent Commission for Infrastructure o ICI kay nauhan Mayor Henry Joel Teves kaugnay ng umanay substandard, overpriced at ghost flood control projects sa Oriental Mindoro. Kasunod na rin ito ng pagtestigo ni Oriental Mindoro Governor Homerlito Bonsdolor sa panig ng prosekusyon sa Sandigan Bayan itong Pebrero at pagbibigay ng testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre. Ipresenta ang testimonya ni Governor Dolor sa bail hearing ng siyam na DPWH Mimaropa officials na kinasuhan ng malversation at kasalukuyang nakapiit kaugnay sa 289 million peso flood control project ng SunWest Corporation sa Nauhan. Ang mga nasabing opisyal ng DPWH ay nasa kustodiya ng gobyerno simula pa noong Nobyembre matapos madawit sa flood control project sa mag-asawang Tubig River sa Nauhan kasama si dating Congressman Zaldico na nananatiling at large. Sa naunang sabina kay Teves kaugnay sa construction permits, nilinaw nitong walang anumang isinumiteng application sa kanila ang kumpanya pero batay sa mga regulasyon sa bansa, pinagbabawalan kahit maliliit na negosyo na mag-operate ng walang permit mula sa LGU kaya't pala isipan kung paano naisagawa ang proyekto ng hindi alam ng lokal na pamalaan. Sa ilalim ng guidelines ng implementasyon, ang LGU ang pangunahing responsable sa project management, distribusyon ng inire-release na pondo,
pagtalima sa safety at health requirements, registration ng weeders at sa DPWH Civil Works Registry. Pinasinayaan ang kontrobersyal na proyekto noong 2023 sa ilalim ng pamumuno ni Teves na ama ni Muntinlupa City Vice Mayor Stephanie Teves Wong na nagsilbing Municipal Administrator ng Nauhan simula 2023 hanggang 2024. Pasada Balita. Naglabas ang 5th Division ng Sandigan Bayan ng writ of preliminary attachment laban sa 16 na ari-arian ni dating Congressman Zaldico. Dahil dito, maaaring kumpiskahin ng pamahalaan ang mga nasabing ari-arian kaugnay ng sinasabing mga irregularidad sa isang proyekto ng road dike sa Oriental Mindoro. Sa nasabing resolusyon, pinabura ng Anti-Graft Court ang mosyon na inihain ng mga piskal mula sa Office of the Ombudsman na nagsabing may sapat na batayan upang maglabas ng nasabing kautusan. Inihain ng prosekusyon ang mosyon nitong January 30 upang matiyak ang paghahabol ng pamahalaan sa 215.3 million pesos civil liability na kaugnay ng pinsalang sinasabing dulot ng mga irregularidad sa proyekto ng road dike. Binigyan din ng mga piskal na mahalagang maisailalim agad sa attachment ang mga ari-arian ng dating kongresista upang hindi nila ito mailipat, maibenta o maitago na maaaring maging hadlang sa pagpapatupad ng anumang magiging desisyon ng korte sa hinaharap na panahon. Pasada Balita. Samantala, nakukulangan ng isang ekonomista sa inilatag na solusyon ng pamahalaan na 4-day work week bilang tugon sa pagsirit pa ng presyo ng krudo at enerhiya. Ayon kay Professor Astro del Castillo, hindi sapat ang pagpapatupad ng nasabing sistema kung walang seryosong implementasyon at mabilis na aksyon ng gobyerno. Posible rin anyang makaapekto ang pansamantalang work arrangement sa serbisyo ng pamahalaan sa publiko sa harap ng krisis. Sana hindi panay band-aid solutions. Ilang beses na tayo nakakita ng krisis ng ganito Napag-usapan na yung mga solusyon. No? Sana lang put into action. Pinaka-basic talaga, matagal na natin sinasabi sa business, sa academe, no? Na i-digitalize na sana talaga yung transaction sa gobyerno. No? Para mawala na yung mga mahabang pila. Mas makakatipid ng gasolina. Hindi lang ang gobyerno, ang lahat. Bigyan din ni Del Castillo na hindi dapat ipasa ng pamahalaan sa publiko lalo sa iba't ibang sektor ng paggawa ang responsibilidad upang makatipid sa enerhiya. Huwag natin pagtitirahan. Nakita na po natin nung nagkaroon ng hybrid ang educational system natin. Tandaan po natin, nasa bottom 5 pa tayo ng mahigit na 100 bansa tukol sa edukasyon, sa pag-iintindi, sa pagbasa. Gusto pa ba natin maging worse yan? Sa Philippine industries, we really fear yung higher cost. No? Dahil dyan sa shipping disruptions, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, yung ating supply chain na mga goods and services affected. Nagtataasan. So tatamaan talaga ang industries, tatamaan ang manufacturing sector. Po ang tinig ng ekonomistang si Professor Astro del Castillo sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Naniniwala naman ang political strategist na si Alan Herman na malaki ang magiging epekto ng maagang deklarasyon ng kandidatura ni Vice President Sara Duterte sa kinakaharap niyang impeachment complaint. Bagamat kumbinsido si Herman na makakukuha ng boto sa Kamara ang reklamo laban sa pangalawang Pangulo, palaisipan pa sa ngayon kung ano ang kainitnat nito sa Senado. 19 months na lang, siguro they're doing the political calculus in their heads. Ang pag-announce ni Vice President Inday Sara Duterte, sa tingin ko, dalawa yan. Ang tawag natin dyan, muscle flexing. Nag-muscle flex ka lang para ipaalala dun sa mga kongresista at sa mga senador who will ultimately decide this impeachment fate. No? Na, teka, 19 months na lang, mga kaibigan. Pag ako nakaupo na dyan, baka hindi kayo matuwa. Another one is, sinubukan nilang maglagay ng tinatawag nating narrative anchor. So lahat ng ilalabas ngayon, lahat ng mga batikos sa kanya, pwedeng sabihin ng kampo niya, ay politika yan kasi yung kandidato namin ay leading presidential candidate. Lahat ginagawa upang bakbakin siya. Samantala, kailangan din bantayan na magiging takbo ng paglilitis sa kaso naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC na maaaring magbigay bentahe kay VP Sara na umangat.
isipin ninyo really the effect he will have. Kasi that really represents a very, very huge chess piece para sa administrasyon kung ikaw ay pro-admin. Kasi kung yan ay na-convict ng ICC, may sympathy votes yan. Pag yan ay na-acquit, which doesn't seem to be likely naman, pero pag yan ay na-acquit, nako, conquering hero. Pag may nangyari sa kanya na ayoko naman sabihin, something untoward, wow, that's it. He will be martyrized. So, magiging martyr yan. Rebulto sa Luneta ang mangyayari dyan, or sa Davao for that matter. So it's really a game changer. Very big political consideration yan. Inflection point ang tawag namin dyan. Yan naman po ang tinig ng political strategist na si Alan Herman sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Iginit naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang basehan ang puna ni Vice President Sara Duterte sa repatriation efforts ng gobyerno sa gitna ng sigalot sa Middle East. Ayon kay Yusek Castro, kumikilos na ang Administrasyong Marcos batay sa facts, pangkalahatang kalagayan at pangangailangan ng mga stakeholder dahil hindi dapat umaasa lamang sa personal na karanasan o anekdotal na ulat. Matatandaan pinuna ni VP Sara ang proseso ng repatriation na kung saan tatanungin, masyadong madali ang pagpapadala ng eroplano para sa repatriation at nagbanggit ng mga kaibigan niya na nakauwi kahit sarado ang airspace sa Middle East. Tugon naman ni Castro, ang ganitong pananaw ay nagpapakita ng kakulangan sa pangunawa sa programa ng gobyerno at maaaring magdulot na maling desisyon kung ito lamang ang magiging batayan. Pasada Balita. At babalik po kami makalipas lamang muli ang ilang mga paalala oras. Pwener, 15 minuto bago sumapit ang ganap na alas 8. Oras. Dita, asahan na ang pagtataas pa ng presyo ng imported products tulad ng pagkain, bunsod ng ipatutupad na dagdag singil ng Confederation of Truckers Association of the Philippines sa kanilang mga kliyente. Nag-ugat ito sa utay-utay at napakalaking oil price hike na simulang ipatupad ngayong araw. Iginit ni Zapata na hindi saklaw ng fuel subsidy ang mga truckers dahil may commercial contract sila sa kanilang mga kliyente at may sinusunod na commercial rates. Kailangan mag-playing safe lahat. But then, ito ay very, very big challenges para sa atin dahil very scary. Hindi natin alam kung hanggang kailan ba itong gulong ito. Well, siguro at this point in time, kailangan talaga we deeply pray na sana matapos na ito. But then, kung ang condition naman will remain for sana short period of time, paghandaan na lang talaga natin ito kung whatever we can contribute para mabawasan ang problema. Yan po ang tinig ni Mary Zapata, tagapangulo ng Confederation of Truckers Association of the Philippines sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Tumaas ang total gross borrowings ng pamahalaan noong isang taon sa gitna ng mahinang halaga ng piso at pumapaliyang interest rates. Ayon sa Bureau of Treasury, umabot sa 2.653 trillion pesos noong 2025 o katumbas ng 3.46% mula sa naitalang 2.5 trillion pesos ang total gross borrowings noong 2024. Lagpas din ang naturang halaga sa 2025 target ng pamahalaan na 2.6 trillion pesos. Nabatid na halos 80% ng pambansang utang ang nagmula sa lokal, habang mahigit 20% ay foreign. Ayon naman sa ekonomistang si Michael Ricafort, binabawasan na ng gobyerno ang pangungutang nito ng pondo mula sa labas ng bansa upang maiwasan ang pabago-bagong halaga ng piso kontra foreign currencies. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Itinalaga ng Assembly of Experts si Mojtaba Khamenei bilang bagong Supreme Leader ng Iran matapos mamatay sa pag-atake ang kanyang ama na si Ali Khamenei. Sa desisyon ng 88 miyembro ng konseho, si Mojtaba ang magiging ikatlong Supreme Leader ng Iran na may huling desisyon sa mga usaping pampolitika, militar at panlabas na ugnayan ng bansa. Nangyari ang pagpili sa kanya habang patuloy ang tensyon at labanan ng Iran kontra Estados Unidos at Israel
matapos ang seri ng pag-atake sa mga target sa Iran. Ayon sa kinatawan ng Iran sa United Nations, higit sa 1,300 sibilyan na ang namatay at libo-libo rin ang nasugatan dahil sa mga pag-atake. Samantala, sinabi naman ni Iran Parliament Speaker Muhammad Bagher Khalibaf na hindi naghahanap ang tira ng ceasefire para sa digmaan at parurusahan ang patuloy na sumasalakay sa kanilang bansa. Pasada Balita sa mundo ng palakasan. Ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Congratulations nga pala kay Filipina tennis sensation Alex Yala sapagkat siya po ay nagwagi laban sa world number 4. Malakas yung kanyang tinalo ng si Coco Gauff sa round 3 ng Indian Wells Open. Ang karagdagang pandetalye alamin po natin ay hatid ni Anjo Riñon. Wagi si Filipina tennis sensation Alex Ayala laban kay world number 4 Coco Gauff sa round 3 ng Indian Wells Open sa score na 6-2. Nabatid na hindi na itinuloy ni Gauff ang second set ng laro matapos magtamo ng arm injury. Nagharap ang dalawa matapos manalo ni Ayala laban kay Ukrainian tennis player Diana Yastremska. Samantala, susunod na lalabanan ni Ayala si world number 14 Linda Noskova para sa quarterfinals bukas alas 9 ng umaga oras sa Pilipinas. Para sa balitang pampalakasan, sa impilang may todong lakas, DWIZ, ako po si Anjo Riñon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Mahilig ka bang magpuyat o palaging kulang sa tulog? Alam mo ba na ang kakulangan sa pagtulog araw-araw ay unti-unting sumisira sa iyong utak? Kung meron man. Ayon sa pag-aaral, bumabagal ang pagproseso ng utak. Humihina ang memorya at posibleng tumaas ang panganib ng Alzheimer's at depresyon ng mga taong kulang sa tulog. Bukod dito, mas madali ring makaramdam ng pagod, stress, pananakit ng ulo at laging iritable kapag kulang sa tulog ang isang tao. Ganon. Paalala ng mga eksperto, mahalagang may sapat na tulog. Uminom ng maligamgam na tubig bago matulog at iwasan din ang kape, alak at matatamis sa pagkain tuwing gabi. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Sa ating pong showbiz, chika, Bea Alonzo, ikakasal na. Kanino ba? Kanino ba? Alamin po natin kung kanino ikakasal mula kay Binibigoteng Anton. Para sa aking balitang showbiz, ikakasal na ang aktres na si Bea Alonzo sa negosyanteng si Ferdinand Vincent Co., presidente ng Pure Gold Prize Club Inc. Kasunod ito ng paglalathala ng marriage bonds ni Bea at Vincent sa anunsyo ng St. Peter the Apostle Parish sa Maynila noong linggo. Matatandaan noong 2025, kumalat ang balitang may relasyon ang dalawa nang magbakasyon sila sa Spain at nag-post sa kanilang social media accounts ng mga larawan mula sa parehong lokasyon. Naging usap-usapan din ang pagdalo ni Bea at Vincent sa Pure Gold OPM Con 2025 sa Philippine Arena sa Bulacan. Ayon sa malapit na kapamilya ni Vincent, mabait na tao, gwapo, matangkad, mayaman at matalino anya ito. Kaya napakaswerte umano ng babaeng mapapangasawa ni Vincent. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Alright. Aha. Congratulations. Congratulations. Nang malungkot. Ha? Hindi ko na malungkot. Sino ba yun? Hindi natin sila kalabel. Sa ating good news, kinilala sa larangan ng Hollywood film cinematography ang dalawang Filipino-American cinematographers na sila Autumn Durald Arcapao at Matthew Libatique dahil sa kanilang mga ambag sa malalaking produksyon sa industriya ng pelikula. Nakapagtala sa kasaysayan si Arcapao matapos maging nominado sa Academy Awards para sa Best Cinematography na naging kauna-unahang Filipina at Women of Color na nakatanggap ng nasabing nominasyon.
Samantala, matagal nang kilala sa Hollywood si Libatique sa tatlong beses naging nominado sa Oscars para sa mga pelikulang Black Swan, A Star is Born, and Maestro. Kapwa naging bahagi ng malalaking proyekto sa pelikula at nakatulong sa pagbibigay ng mas malawak na representasyon sa film industry si Arcapaw at Libatique na patuloy na pinapatunayan na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino sa international film industry. Wow! At alam nyo ba na isa ring Pilipino ang dapat nasa Bollywood? Sino? Kaso nag-iba ng larangan. Ang pangalan po niya Ay? John Andrew Oy! Sino yan? Nasino. Oh, yeah. Sino yun? Para sa India yun, ha? Bollywood. Bollywood, ha? Buti Ano na. pang porno ng India? Hindi. Ang alam ko Bollywood pag yun. sinabing Bollywood, porno ng India. Hindi ba? Hindi. Okay. Sige, okay lang. Huwag ka magalit. Okay lang. Tanggap ko naman. Okay, hindi. Mapalad ako dahil nag-iba ka ng linya. Dahil Hindi kung naman kasama hindi dun tayo si magkakasama. Alejandro Ibanez. Ay, hindi. Malabo. Junior. Wala. Pang-Japanese siya. Naka-blurred. Uy, alam niyo. Hoy! Alam nito. Hoy! Hoy! Hindi, Gising hindi, na mga hindi. bata. Ito lang ha. With your indulgence, kuya ha. Batiin lang natin. Warmest congratulations to Kuyang Police Brigadier General Hanser Marantan Uy, nga sa pala, kanyang congrats, pagkaka-appoint bilang Regional Director ng PRO4A, Calabarzon. At si Police Brigadier General Kenneth Paul Lucas bilang Director naman ng PNP Special Action Force at Police Brigadier General Jesse Tamayo na magiging Director naman ng PNP Highway Patrol Group. Ang congratulatory greetings mula kay Undersecretary at dating General Charles Calima, mga batang SMB, Kuyang James Brillantes at Kuyang Romeo Ver. Congratulations mga sir! Keep it up! Keep it up! Alright, sa mga kababayan po natin, maraming salamat din po. Oy, mga si Ellen Laririt po, meron daw nagtaas doon kahapon sa may Marikina, 63 pesos per liter. Grabe. Mga kababayan natin na OFW sa Middle East, ingat pa rin po kayo. At yung mga papauwi na, yung mga babalik po rito sa Pilipinas, ingat din po. At sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw Channel 23, kami po ang inyong mga naging tagapagbalita, Drew Nasino, Johnny Bañez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tanbay lamang po, susunod na nandiyan na po sila, walang dili iba, kompletos Recados, Karambola, oras, Doc Mener. 8 segundo na lamang po sumapit ang ganap na alas 8 ng morning. Happy weekend! Ingat! Woohoo! Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersiya,